May 30,000 OFW sa Taiwan na nanganganib yung pauwiin sa Pilipinas. Nag-ugat ng gusot sa pinadeport nating mga Taiwanese sa mainland China. Mula Taiwan, ikwento mo, Erwin Tulfo. Umaga noong Pebrero 2, ilang oras matapos ang pagpapadeport sa 14 na Taiwanese sa mainland China, inamin ng opisyal ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na itinatawag sila ng Ministry of Foreign Affairs dito sa Taiwan. Ang mabigat na tanong ng Taiwanese government, bakit hindi sa Taiwan ibinalik ng Pilipinas ang 14 na Taiwanese national na natimbog sa Maynila dahil sa swindling? Pero sa kabila ng paliwanag ng Pilipinas na walang irregularidad sa pagpapadeport sa mga Taiwanese sa China, hindi ito bumibenta o bumenta sa Taiwanese government. Ayaw nang magsalita ng mga opisyal dito sa Taiwan tungkol sa issue, lalo na't may ibinaba ng gag order si Taiwanese President Ma Ying-jeou. Pero ang higit na apektado ngayon mismo dito sa MECO ay ang halos 80,000 overseas Filipino workers na nadamay ngayon sa galit ng Taiwan. 50,000 lang sa 80,000 na Pinoy overseas workers ngayon dito ang may working visa bilang mga factory workers at domestic helpers. Nanganganib pa silang ma-deport ngayon bilang buwelta. Ang pakiramdam ngayon ng mga OFW dito, tila ipinawalang bahala sila ng gobyerno natin. Dahil pa sa paghihigpit ang visa pa Taiwan na nakukuha lang sa loob ng 1 linggo, ngayon daw ay inaabot na ng 4 na buwan bago lumabas. Dagdag pa riyan, marami ngayong nakatenga ng mga OFW sa ating bayan na gustong pumunta rito na nag-aantay ang trabaho pero hindi makalabas dahil wala ngang bisang ibinibigay ngayon ang bansang Taiwan. Martin? Maraming salamat, kapatid na Erwin po. Samantala, apektado rin ng paghihigpit ang mga Pinoy na paalis ang papuntang Taiwan. Bukod sa naging mahaba ang paghihintay sa visa, sangkatutak na requirements din ang hinihingi para sa kabayan nating magtatrabaho doon. Narito ang report. Enero pa lang nakumpleto na ni Joel Odango ang mga requirement para sa kanyang pag-alis patungong Taiwan para magtrabaho bilang caretaker. Sa 24,000 pesos na kanyang sasahurin, malaking tulong ito sa kanilang pamilya, lalo't 5 ang kanyang anak. Sa hirap po ng buhay dito, hindi po kakasya yung sahod ng asawa ko. Kaya po naisipan kong mag-apply. Pero ang dapat sana'y alis ni Joelyn sa Marso, maaantala ng 2 hanggang 3 linggo. Pebrero 10, ipinatupad ng Taiwan government ang bagong mga requirement para sa kukuning contract workers. Mula sa dating 7, umabot na sa 13 ang listahan. Ilan sa nadagdag ang NBI clearance at birth certificate na dapat authenticated ng DFA at ng Taipei Economic and Cultural Office, SSS at PhilHealth cards, special power of attorney, training certificate mula sa TESDA at COMELEC records. Bago yan, gumastos na si Joelyn ng mahigit 10,000 piso. Dahil sa mga dagdag na requirement, tiyak, lalaki pa ang kanyang gastos. Siyempre, panibagong gastos na naman, panibagong bayad, panibagong pamasahe. Buti sana kung hindi kami nangungutang, walang tubo yung inuutangan namin. Maging ang mga recruitment agency, problemado. Ang nangyayari ngayon, may mga hindi naman dati hiningi na doble yung hiningi. Tsaka besides, gusto niya authenticated. Dagdag panigan, maging ang pagkuha ng mga employer sa mga Pinoy, tumagal ang proseso. Kung dati aabutin lang ng 7 hanggang 12 araw, ngayon aabot ito mula 2 hanggang 4 na buwan. Bagay na posibleng makaapekto sa oportunidad ng mga Pinoy na makapagtrabaho sa Taiwan. Maraming epekto yan. From the employer side, kung sila naman hindi naman nilang ganun kaya importante yung skills, no? Maghahanap ng ibang nationality yun. Ayon sa POEA, nasa 5,000 Pinoy na nakaschedule magtrabaho sa Taiwan sa mga susunod na buwan ang madidelay sa kanilang pag-alis. Umaasa naman ang mga tulad ni Joelyn na agad maayos ang gusot ng Pilipinas sa Taiwan. Dahil sila na gusto lang ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya ang higit na naaapektuhan. Cheryl Cosim, News 5. 21 sugatan ang sumabog ang nag-leak na tangke ng LPG na ibinibenta sa isang gas station sa Turkey. Sa India, sumugod ang mga elepante sa isang residential area. At mga taxi driver sa Amerika may sariling ehersisyo na. Yan ang aksyon abroad ni Naomi Dairit.
Hindi bababa sa 12 rallyisang Kurdish ang naaresto na makagirian nila ang mga pulis sa southeastern Turkey. Pinagbabato nila ng Molotov at paputok ang mga pulis. Tear gas, water cannon at smoke bombs naman ang ibinwelta ng mga parak. Increasingly volatile. Habulan at batuhan ng Molotov at tear gas din na eksena sa South Africa. Inuyog pa ng mga residente ang van at crew ng isang istasyon. Pinoprotesta nila ang umano'y kabagalan ng gobyerno sa paghahatid ng basic services tulad ng housing, healthcare at sanitation. Kuha sa cellphone ng unti-unting lumalaking bola ng apoy na ito sa Western Turkey. Dulot yan ang pagsabog ng tumagas sa tangke ng LPG sa isang gas station. Nadamay sa pagsabog ang kalapit na supermarket, pati ang dose-dosenang sasakyang bumibiyahe sa mga oras na yon. 21 ang sugatan sa insidente. Isa ang patay at nagkasira-sira ang mga pananim nang sumugod ang may 50 elepante sa isang residential area sa Eastern India. Napilitan ng mga residenteng sunugin ang isang hilera ng sagingan para takutin ang mga elepante. Umapela ang mga residente sa gobyerno na aksyonan ito lalo't nadadalas na raw ang pagbisita ng mga elepante sa lugar. Ibang klaseng yoga ang naimbento sa Amerika. Ginawa ito para sa mga taxi driver. Target nito ang leeg, likod at ulo dahil ito raw ang mga parte ng katawan na pinaka nasa stress sa mga driver. Ang resulta, bawas ang bugnot at init ng ulo ni Mamang Tsuper. Naomi Deirit, News 5. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa Egypt. Kahapon tahimik at masaya pang nakapag-celebrate ng Valentine's Day ang mga residente. Kaya ang DFA payag na ulit na magpunta sa Egypt ang mga Pinoy. Itinigil na rin ang pagpapauwi sa mga OFW doon. Pero may bad news pa rin. Namolestya at binugbog ang correspondent ng CBS News na si Lara Logan habang nagko-cover sa selebrasyon ng libo-libong Egyptian nung araw na bumaba si Hosni Mubarak sa pwesto. Buti na lang na-rescue siya ng mga pulis at isang grupo ng mga babae. Nagpapagaling na siya ngayon sa isang ospital sa Amerika. Nakilala si Logan sa mga coverage niya sa gyera sa Iraq at Afghanistan. Mula nang magumpisa ang gulo sa Egypt, lampas sa 50 media men ang nabiktima ng mga kawatan. Wow! Bay talaga naman, tingnan nyo nga naman itong aking lugar. Napakaganda ho talaga rito. Maluwag na ho yung kalsada, yung isang bus na traffic pa. Hindi umaandar. Kung gustong gumanda ang inyong itsura, ang dapat mong gawin, magsuot ng maskara. Kung gustong bumili, wala kang makita, tara dun sa Brazil at magsasawa ka. Face to face to face! Okay, daming mukha. Doon nga sa Brazil, mabentang ginawa. Kaya super busy, mga manggagawa. Hindi na ako magsusuot nito kasi nakakatawa na yung mukha ko. Mukhang binasihan, famous politicians, president ng Italy ang naging hulmahan. Merong Mr. Suave sa Brazil congressman, parang tsokolate, di lang pwedeng tikman. Kids, heto na ang aking trivia tungkol sa maskara sa Pilipinas. Ipinagdiriwang tuwing 1 ng Oktubre ang Maskara Festival sa Bacolod. Kilala ito bilang isa sa pinakamahulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Kailan nga ba nagkaroon ng maskara? Noong April 22 kasi sa Bacolod, nagkaroon ng matinding trahedya na ikinasawi ng 700 katao. Ito ay ang paglubog ng barkong Don Juan. Dahil sa tragic incident na ito, gumawa ng paraan ang lokal na pamahalaan para ibalik ang sigla ng mga taga-Bacolod. At dahil nga kilala ang lugar na ito bilang City of Smiles, naisipan nilang magbuo ng festival at tinawag nila itong Maskara. Ibig sabihin, multitude of smiles. Oy, naku mga bata, masaya dyan, punta kayo. At syempre, akin pong paalala at tagubilin. Ang inyo pong pera sa pagbili ng maskara, huwag nyo nang ubusin. Ang inyo pong gawin, ang inyong muka, silipin sa salamin. Tingnan nyo po, baka mukha ng pang-Halloween. Ito pa rin po si Makata, nagbibigay na naman ng aksyon na talaga namang lagi pong ina-absorb ng inyong utak. Ngayon, dito lang ngayon sa aking Makata Super Video. Susunod sa aksyon, survivors na Luneta bus hostage taking, idinitalya ang kapalpakan ng Philippine authorities sa Luneta hostage crisis.
Umano'y Blue Book ng Dominguez Carnap Group. Hawak na ng gobyerno mga taga-LTO at PNP na padriyo ng mga carnapper. Bistado!